natin si Lord, mga kapatid. Join me sa pagbabasa ng atin pong text for today. In series po, tinatalakay natin 1 Peter. At ang atin pong pagbasa at pagbubulay ay sa kabanatang 3 na po, mula sa talatang 1 hanggang 7. Sa Tagalog po, pangunahan ko ang pagbasa na may segment title, Katuruan para sa mga mag-asawa. Talatang 1, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamamahaling damit. Sa halip, pagyabanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. At sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Ito ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isang topic na pinamagatan ko po na success in marriage. Katagumpayan sa buhay may asawa, sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng mag-aasawa pa lang, sa buhay din naman ng mga anak na I suppose may mga magulang, sooner or later papasok din sa pag-aasawa, pagpapamilya, pagiging may asawa. And I believe, hindi lamang para sa mga mag-asawa ang topic na to, kundi para sa bawat isa sa atin, dahil ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ay saklaw ang napakalawak na aspeto ng buhay ng tao, sino mang tao, at yan ang salita ng ating Panginoon. Napaka-broad at napapanahon palagi, and most of all, relevant sa buhay ng bawat isa ang salita, katotohanan at katuruan ng ating Panginoon. So sa ating panahon, all of us knows and believes na sa Facebook, sa mga books, sa everyday na mga pag-uusap ng mga tao, sa mundong ito past until now, I believe even in the future, hindi po mawawala ang mga pag-uusap, mga katuruan, mga kapahayagan, information about marriage. Kung paano magiging matagumpay ang buhay pag-aasawa o ng mag-asawa o ng mga bahagi ng isang relasyon na meron ang tao. Pero sa kabila ng marami po mga information, what to do, know-how, kung paano magkaroon, masecure ang tagumpay sa buhay may asawa, and yet, ang dami pa rin po na mga sirang pamilya, sirang relationship, lagana po ang divorce, ang separation, nagpa-pile up sa korte ang mga hiwalayan blues, at idagdag pa dito yung mga silent na hiwalayan, yung mga undeclared na mga paghihiwalay. Still, sa kabila na may mga taong Kristiyano naman pareho, and yet, relationship
continue to fall apart. Marami ang nasisira ang relasyon, kahit pa sabihing parehong Kristiyano, parehong saved, pero hindi garantiya yon na sila ay magkakaroon ng tagumpay bilang mag-asawa. So, sa mga kaganapang ito, sa panahon po ni Peter, inaddress niya ang mga Christian wives, kung paano nila mawiwin ang kanilang mga mahal sa buhay. As I've said a while ago, sa mga would-be wives o husband, ito ay makakapagbigay din sa atin ng karunungan, kaalaman, kakayanan, katotohanan sa ating papasukin na married life. So, si Peter, mga kapatid, ay hindi lamang po natin makikita sa ating passage na inaddress ng malawakan ang mga Christian wives, man din ang mga husband. Kaya tayo po ay mayroon pong balanse na magiging pag-aaral, kapupulutan ng mga lesson about marriage, especially success in marriage, sa atin pong teksto na napakinggan, binasa at bubulayin. So, the question na gusto ko pong i-raise about isa sa atin is this: what are the 3 basic requirements for success in marriage? Ano ba yung mga tatlo na very basic, foundational na kinakailangan ng isang, especially babae, wife, o would-be wife, para sa isang victorious, strong, at God-centered na married life? Ang una is the example of the Lord Jesus Christ. Christ's example. Kasi sa verse 1 and 7, especially sa verse 1, kung ang Bible mo ay English, may phrase dyan na in the same way. Sa Tagalog, hindi kasi siya sinulat. Pero in my Bible, in my English Bible, it says here, chapter 3, verse 1 ng ating passage, sabi po, wives, in the same way. Sa Tagalog, ganun din naman. Paki-flash naman. Sa Tagalog, ganun din naman. O magkaganon pa man, ang ibig sabihin po nung in the same way. So, that phrase ay nagdadala sa mga reader ni Peter, just like you and me, na bumalik sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya'y narito pa sa lupa. Remember, siya ay nagkatawang tao. Most of all, siya po ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. In obedience, in submission to the will of God sa kanyang buhay. Ang example na ginawa ng ating Panginoon is not just siya ay naging submissive to the will of the Father, to God's will, kundi yung naranasan niya po ng mga insulto, pahirap, pasakit, hindi pagkilala sa kanya, pagre-reject sa kanya, ay hindi niya po binigyan ng pagganti. Siya po ay naging mapagtiis, mapagpakumbaba. Ang sabi po doon, siya ay nanatiling napakaamo, gaya ng isang lamb, ng isang sheep na parang dinadala sa katayan. Hindi siya nagalit, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob, hindi po siya nagsalita ng masama. Ang sabi po ng scripture sa chapter 2, verses 21 to 25, kahit maliit o isa mang kasalanan, hindi siya nagkasala sa kanyang pagsasubmit at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So those were the examples of the Lord Jesus Christ na napaka-basic requirements para sa ating mga wives. Even so, husbands. Even so, to everyone na papasok sa ganito pong relasyon, sooner or later, ang buhay may asawa. Para maging matagumpay, we need to imitate the examples of our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo po, basically, maraming natutunan sa pamagitan ng paggaya natin. Doon sa mga taong for us ay
modelo, karapat-dapat gayahin, karapat-dapat na sundan ang mga yapak, ang kanilang kaisipan, decision-making, principles, ang kanilang way of life, ay nagaya natin. Kaya hindi po masama yung maging gaya-gaya. Di po ba? Hindi po masama yung maging imitator. Yan po ang bukang bibig ni Peter, ni Paul. Sinasabi nila, imitate me as I imitate Christ. Di ba tayo bilang parent, gusto rin natin, gayahin tayo ng ating mga anak. Kaya nagpapakita tayo sa kanila magandang examples, tinuturuan natin sila para maging kagaya nila tayo. Tayo rin naging mga anak before. At meron din tayong nakita sa ating mga magulang. At hanggang ngayon, daladala natin, ginagawa natin, buhay natin, kaisipan natin, gawin natin. Dahil nakita nating mabuti, karapat dapat gayahin. So much of our learning comes by way of imitation. So, wag tayong masyadong maapektuhan pag sinabing tayo'y gaya-gaya, di ba? O kaya ay imitator, as long na ang ating ginagaya na tao, gawain, kaisipan, principles ay mabuti, na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, at mga tao na yon na pwede nating gayahin ay best model para sa atin, para tayo ay maging mabuting mamamayan, mabuting Kristiyano, most of all, maging mabuting asawa. Magtagumpay ang atin pong married life. Maging achiever tayo ng maraming bagay, not just in the area of our married life, especially sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. So, sana lagi tayo maging malapit, close sa mga tao pong disente. Ibig sabihin, mga taong may moralidad, God-fearing, godly, righteous, may takot sa Diyos, mga tao pong ang buhay ay hindi liko, kundi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nakakalungkot po na may mga Kristiyanong palaging nasa simbahan, may ministry, worker pa nga, leader pa nga, pero weekdays, ang gustong-gusto niya, hindi ito parang duty bound lang siya, kundi mas gusto niyang kasama ang mga hindi mananampalataya, ka-fellowship ang hindi mananampalataya, kesa sa mga Christian, kesa sa kapatiran. I've known lots of Christian na ganyan, na ang saya pagka ang kasama, unbelievers, pero seldom, kokonti, yung friend niya sa Facebook na mga believers, kokonti o madalang na meron siyang malimit, madalas, mahabang fellowship sa mga mananampalataya. And those people ay namimiss niya na kapulutan ng kalakasan, ng mga magagandang attitude, habit, conduct, dahil mga dissenting tao, maka-Diyos, may karuno nagbumula sa Diyos kung paano mamuhay ng maayos, especially in the area ng pagiging may asawa. So, imitating Christ in His submission and desire to serve others will result to triumph and joy. Ito po ay kalooban ng ating Panginoon na napakagandang resulta kapag tayo po ay marunong manggaya, lalo na pag ang ginagaya natin ay best model, wording gayahin, at of course, on top of those people na ginagaya natin, gusto natin maging kamukha, maging gawi natin yung kanilang magandang way of life, thinking, ministry, pamumuhay, of course, yan ay walang iba kundi pangunahin ang atin pong Panginoong Jesucristo na dapat po nating gayahin. Sabi mo sa katabi mo, gayahin mo si Lord sa kanya mga examples. Amen? Kung meron din lang tayong gagayahin, magiging idol, model, diba? Of course, ang pinakamaganda talaga at pangunahin nawa na hindi natin makalimutang gayahin ay ang examples ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa po na basic requirements for success in a
marriage is submission reasons. Yung mga motibo o kaya ay dahilan, rason sa pagpapasakop natin, hindi lang sa kalooban ng Diyos, kundi sa ating mga asawa. Wives, yun ang sabi dito. Sa segment title, sa English, if I may read, ang nakasulat, wives and husbands. Tapos sa verse 1, ang sabi, wives, in the same way, be submissive to your husbands. Ang lahat ng mga wives, magsabi nga ng amen. Marami-rami kayo. Di ba? Ang sabi, wives, submit to your husband. Pastor Vic, para hindi ako kasali dyan, wala akong wife. Pastor Vic, hindi ako kasali dyan kasi single pa ako. Ayan. Pero, as I've said, marami po tayo, saklaw tayo ng katuruan ng Panginoon. The whole counsel of God, relevant. Hindi pwedeng wala tayong matututunan, magiging kalakasan as we hear, especially as we obey or take to heart or live with it. Saan? Sa mga katuruan, katotohanan ng ating Panginoon. The word translated submission is a military term which means to place under rank. Ibig sabihin, ilalagay mo, kung ikaw ay wife, sa ilalim ng authority ng iyong husband ang iyong sarili. Submission, subjugation. Ang word na to, mga kapatid, ay napaka-importante dahil ito magdadala sa samahan bilang mag-asawa para hindi lang maging harmonious, matatag, worth it, o kaya ay peaceful, kundi most of all, as a whole, victorious and successful. So ang Diyos ang nag-ordain ng levels of authority. Kung paanong si Kristo nagpasakop sa Ama nung siya'y narito sa lupa, nagpakababa. Ito rin ang katungkulan ng husband kay Kristo na magpasakop sa Panginoon, ang husband. And so with wives, na sinabi ng Panginoon ang ating passage, to be submissive to husbands. Ang lahat ng wife na submissive sa husband, sabi nga ng amen. Parang may hindi nag-amen Aminado ba o hindi lang narinig yung aking tanong? Nahihiya lang tayo o baka humble tayo to say amen to that? I am a submissive wife to my husband. So that is biblical. For the wives to be submitted to their husband. Si Pedro po, mga kapatid, sa ating passage ay may binanggit na 3 rason kung bakit dapat na ang mga wives ay magpasakop sa kanilang mga asawa. Number 1, it's because submission is an obligation. Ang pagpapasakop sa husband ay obligasyon. Bakit? Kasi sa verse 1, iniutos po talaga dyan, wives, submit to your husband. It is a command. It is an order. So, obligado. Sabi mo sa katabi mo na wife, obligado ka. Magpasakop sa iyong husband. Obligado. Bakit? Utos Command Order ni Kristo sa mga wives. God commanded it na magpasakop. Not because ang mga babae ay inferior o ang mga wives ay inferior to husbands. Kasi may isa lang na creator, ang wives and husbands. May isa lang na pananampalataya. Parehong ginawa ng Diyos ang lalaki at babae na tagapamahala ng sanlibutan, Eva at Adan. At sila ay itinalaga ng Diyos na parehong tagapagmana, heir of God. Together, they were given authority over all creation. Hindi lang yung lalaki, kundi silang dalawa. But then, God said for the woman to
to be submissive to her husband, not because siya ay inferior, kundi para magkaroon ng pagkilala sa level of authority na meron si Kristo sa Ama, ang husband kay Kristo, ang mga mananampalataya kay Kristo, and so, with the wives to the husband. Kasi, ang husband ang head of the family, di po ba? Ang ulo ng tahanan. Ang pangalawa na rason kung bakit dapat magpasakop ang wives sa husband, it's because submission is an opportunity. Ang pagpapasakop sa husband ay isang opportunity. Verse 1b hanggang 2, sabi doon, may possibility, malaki ang porsyento na kapag ka ang wife ay submissive sa kanyang husband, in conduct, in character, mawiwin niya ang kanyang husband. Mangyayaring magiging mananampalataya din ang kanyang unsaved, unbelieving husband kapag ka ang wife ay submissive sa kanyang husband. It is the character and conduct of the wife that will win the husband. So even if ang wife ay hindi mag-preach, lalo na kung hindi ka magiging nagger o kaya ay masyadong masalita, sa other words, mabunganga, masermon, ma-assert, at palaging may sinasabi sa husband, kahit pa nagkukulang ang husband, pwedeng mawin ang husband sa pamamagitan ng isang magandang character at conduct na may ipapakita sa husband. It is an opportunity to win the unsaved and unbelieving husband. Kaya mga kapatid, kahit na hindi po tayo magsalita ng mga katotohanan, of course, ang salita ng Diyos ay nakakawin talaga, yan ang nakakapagligtas ng kaluluwa. Salita ng Diyos na sinasalita natin. Pero kahit hindi mo yun masabi, hindi ka makapagpatugtog ng Christian song, hindi ka makapag-play o kaya makapagpalabas sa TV ng mga preaching para yung unbelieving husband makakilala. That doesn't matter. Because sabi dito, sa pamamagitan ng good character and conduct of the wife, she may be able to win the husband. So, minsan nagiging dahilan pa nga di ba? Okay, sa mga wives o kaya sa mga would-be wives, catch this. Kasi may mga pangyayari na kaya yung husband laging wala ng bahay kasi parang nakukulili siya. Hindi niya makayang, kasi may mga wives kasi na bukod sa palagi nagpipreach sa kanyang husband o nagpiplay ng preaching, nagpapatugtog ng Christian song, minsan nagiging dahilan ng mga husband yan para sila'y lumabas ng bahay, tumalilis, umalis, kasi hindi nila matake yun Whereas kapag ka ang naririnig, nakikita, yung godly life, magandang character, magandang conduct, way of life, nagpapasakop sa asawa, mas may possibility na we-win. Kaya kapag ka na-experience natin yung ganito sa kaibigan, sa sino man, sa tahanan, sa asawa, sa anak, sa relatives, just to reach, for them to be reach out, yan yung mga ginagawa natin di ba? Nilalakasan mo yung Christian song mo, at tapos mag-play ka ng preaching, ng pinaka-mahusay na preacher, ng pangalan ay, ba ako napatingin kay Kagawan? Napatingin lang naman. Di po ba? Yun yung naging dahilan pa nga para lumaya sila ng bahay, umalis. Mag-stay doon sa mga kaibigan
mawala sa loob ng bahay, itigil na lang natin. Kasi nagiging nila yun lisensya. Diba? Sinasabi man nila't hindi, pag naramdaman natin na parang yun yung tatabo, yung sinasabi natin, pinipreach natin, pinapatugtog natin, piniplay na, tigil na lang. Para hindi umalis. Ang gawin na lang is to show him good character, good conduct, mabuting pamumuhay, submissive na pamumuhay, especially sa asawa. Pangatlo na rason kung bakit importante ang submission to the husband, sabi diyan sa verse 3, submission is an ornament. Pakisabi nga po natin, ornament. Sa Tagalog ay adorno. Hiyas. Palamuti. Ang sabi diyan mga kapatid sa verse 3, your beauty should not come from outward adornments such as elaborate hairstyles, wearing of gold jewelry, or fine clothes. Ornament. Submission is an ornament. Hindi sinabing, yung magandang buhok, may kulay pa, di ba? Tapos, yung pagsusuot ng mga aranyas, di ba? Hikaw, bracelet, kwintas, di ba? Yung iba, pati sa ilong, may hikaw pa, no? Pati sa dila, meron pang, mga hikaw. Maraming ginagamit ang mga kababaihan, ang mga wives, para lalong gumanda. Hindi para gumanda kasi walang pangit sa Bible. Amen? Remember, man is wonderfully made. Ginawa ng Diyos ang lahat ng tao ayon sa kanyang wangis. And God said, nung likhain niyang tao, wow, ganda. Kaya walang pangit. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Gwapo ka. Amen? Pero, kapag submissive ang isang wife, lalong gumaganda. Kung submissive sa Diyos, submissive sa husband, hindi lang siya maganda, lalong gumaganda. Hindi dahil sa kanyang buhok, sa kulay ng buhok, sa mga nilalagay sa muka, kundi dahil sa kanyang magandang character, submissive spirit. Hindi naman sinasabi ni Pedro o natin na gaya ng ibang samahan, grupo, relihiyon, ipinagbabawal talaga yung mga alahas, yung pagmi-makeup, kulay ng buhok, yung medyo passionate na style ng pananamit, di ba? Tapos yung iba pa nga nagpaparitoke pa para lalong gumanda, maging glamorous, maging beautiful o mas beautiful. Pero sa totoo lang, ang glamour o yung pagiging attractive ng isang babae, wife, ay hindi nakabatay sa panlabas. Amen? Di ba? Sabi nga, true beauty is on the inside. Nasa kalooban. It is from within. So yung glamour at beauty ay artificial. Yung outward na beauty, artificial lang. Fading, lumilipas, nakukurap, nawawala. Sa iba nga talagang so temporary ang glamour o attractiveness. Naalala ko lang, naisip ko lang ng isang kwento na may nagpakasal sa kanyang fiancé for a long time. Tapos after the wedding, nag-honeymoon, nag-check-in. Kinabukasan, sabi nung husband sa housekeeper ng hotel, napansin mo ba yung asawa ko? Nasaan siya? Nakita mo ba? Lumabas ba? Sabi nung tinanong niya, it is me, your wife. Ikaw ba yan? Kasi, di ba? Sa kwento is that
ang kanyang glamour, beauty, ay outward. Pero yung kanyang tunay na kagandahan, artificial and fake. Diba? Dahil marami lang na biniling produkto ng Avon, Deaconess Christie. Diba? O kaya ay palagi kay Doc Kalayan at Doc Bello, mga ganyan. Kaya paggising niya, ito ba yung pinakasalang ko? Agi ba itsura? Hindi naman pala talagang maganda. Maganda lang pala. Kaya hindi nakilala. Pero ang totoong beauty is within, not from the outward beauty, attractiveness, glamour. Because the true beauty inside ng isang babae, ng isang wife, yan ay permanent, palaging present. Because of her good conduct, good character, pagiging submissive, hindi lang sa Diyos, maging sa kanyang husband. Kaya yun ang talagang kagandahan. Sabi mo sa wife mo, ang ganda mo. Okay, di ba? Sagutin mo, oo, sa labas at sa loob. Maganda mi. Amen? Dahil tayo po'y mga Kristiyano na nakakaalam sa kalooban ito ng ating Panginoon, sa katotohanan, that submission is an ornament. Ito ang tunay na magandang kagandahan, beauty, real beauty, ay sa pamamagitan ng pagiging submissive. Sa Diyos, man din sa asawa. So, dito mapapansin natin sa ating passage, mga kapatid, na pinaalalahanan ni Apostol Pedro ng sobra-sobra ng bonggang-bongga mga wives. Compared to husbands in our passage na parang slight lang. Sa bandang huli na nga lang, binanggit yung husband sa verse 7. Pero from 1 to 6, puro wives. Bakit kaya? Is it because dahil nga weaker vessel ang babae o ang wives? Kasi yun ang sabi din sa ating passage. Husbands, be considerate, di ba? Sa inyong partner, sa inyong wife, because sila ay weaker vessel. Sa totoo lang, hindi. As I said a while ago, hindi inferior ang wife sa husband. Parehong anak ng Diyos, pareho lang ng Creator, parehong tagapagmana, parehong binigyan ng dominion ng Diyos sa mundo. It's just that ang Diyos naglagay ng order and level of authority sa pamayanan, sa pamilya, sa mag-asawa, sa bansa, may levels of authority. Same is true with husband and wives. So ang submission is not because of, ang submission ng mga wives to husband is not because they are weaker spiritually, whatsoever, kundi sila ay weaker lang physically. Di ba? Physically, yung lakas ng lalaki compared sa babae, magkaiba talaga. Mas malakas physically ang lalaki. Kaya tinawag na ang babae o wives ay weaker vessel. Are you with me? Nasusundan nyo? Gets nyo po ba yon? Okay, mga wives, hindi kayo inferior and weaker vessel because you're a woman or a wife to your husband. Ang tinutukoy na weaker vessel sa babae is physical lang. Di ba? May mga trabaho o kayang gawin ng lalaki, hindi kaya ng mga babae. Kasi physically, mas weak sila kaysa sa lalaki. May kayang trabahuhin gawin ng lalaki physically na hindi kaya ng babae, ng wife. So, yun ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro na kahinaan ng mga wives o ng babae compared sa lalaki o sa husband. And Peter warned Christian wives, huwag mag-major sa mga external decoration, sa mga para maging glamoroso tayo, mas beautiful, at makuha natin ang atensyon, ang pabor, ang pagtingin, ang desire ng husband, magpo-focus tayo sa outward.
Paganda dito, paganda doon. Yung kulot, uunatin. Yung unat, kukulutin. Diba? Tapos kulay dito, kulay doon. Lagay dito ng ito, lagay ng ganon. Hindi naman masama yun. Hindi naman sinabi ni Apostol Pedro na masama, kasalanan yun. Ang iba talaga, ang paniwala, masama yun. Tinuturo pa nga. Huwag gawin yun. Pero tayo po hindi naniniwala doon. Kasi wala naman sinabi. Huwag lang mag-major sa outward adornment, kundi sa inside beauty, inside adornment. Yung pagkakaroon ng submissive spirit, magandang character, magandang conduct, way of life, fear of God, and most of all, obedient na spirit sa Panginoon. Man din sa husband. Kaya, mga wives, palagi nyo lang isuot ang inyong mga hikaw, kwintas, gold na mga ornaments, para pagka nagipit ang simba, alam namin kung sinong pwede makatulong. Okay, papasanla natin yan. Amen? Wala namang masama. Pagandahin ang panlabas. Huwag lang imi-major. Kasi a lot of people nagme-major sa panlabas. Amen? Hindi sa panloob. Forgetting, not knowing na ang real beauty is within. Sa loob, hindi sa labas. Are you with me? So, ang pangatlo na basic requirement for success in a marriage is, aside from Christ's example, aside from submission reasons, ang pangatlo po ay mutual concern. Verse 7, if I may read sa English, eto po, quote ko ulit. Husbands in the same way, okay, husband, para sa atin naman to. Lahat ng husband, magsabi ng amen. Hindi ko pa binabasa yan, nag-i-amen pa. Nag-i-amen na. Okay, sabi dito, verse 7, husbands in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner. Pakisabi nga natin, weaker partner. And as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. Ito para sa mga husband, gaya ko. Husbands, in the same way, ganun din naman. Kung si Kristo nagpasakop, kung ang mga wives ay sinabihang magpasakop at magkaroon ng magandang character, conduct, ang mga husbands naman, sabi dito ni Pedro, inadmonish niya na maging considerate, maging respectful sa asawa as weaker partner. So bagamat mas maraming admonition, paalala, warning, teaching si Peter sa mga wives, pero dito may sinabi si Pedro na admonition for husbands. Na sila maging respectful, considerate. In the first place, mga kapatid, kaya lang naman, wag natin may pagkamali kasi marami po ang nag-interpret sa passage na to na mga babae by nature, spiritually, morally, inferior talaga o weak compared sa lalaki o husband. Hindi po. It's not that Peter gave lots of warning and instructions to wives or women. Kaya weak talaga sila in many area. Hindi po ganon. Physically lang sila weak. Pero bakit sila binigyan ng maraming instruction dito ni Apostle Peter? It's because during the time of Peter, marami pong mga kababaihan, including wives, ang nagkaroon po ng kaligtasan ng kaluluwa, freedom in Christ. Kaya nagkagulo po ang buong Israel, ang mga Hudyo. Kasi traditionally, generally, ang mga kababaihan, hindi lang ang mga slaves, even mga kababaihan, inferior sa mga lalaki. Kaya nga, in those times, ancient times, Old Testament times, kung tawagin ng wives ang kanilang mga husband, Lord, Panginoon, Master kung tawagin. At ganun sila talaga kababa na tratuhin o magpasakop sa kanilang husbands.
Ngayon, kung may mga wives, tawagin mo asawa mo ng, "Uy, mahal na hari, kain ka na po." Baka magalit, di ba? Pag sinabi mo, "Oh, mahal na prinsipe, nakahanda na po ang inyong pampalig." Parang insulting yun, ano? Tawagin mo hari, yung husband mo. Hindi na po yun appropriate. Pero noon, nagpapakita talaga sila ng hindi lang submissive spirit, kundi parang kita natin ang babae so inferior talaga. Parang alipin nga lang eh. At ang mga wives, such as Sarah, binanggit po sa ating passage si Sarah, asawa po ni Abraham. Sabi dyan, no? They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. So, may submission itong si Sarah, ang mga kababaihan in Bible times, in Old Testament time, as parang hari talaga, master, Lord nila, ang kanilang mga husband. Pero sa atin pong pakaunawa dito, hindi naman yung talagang itrato mong parang hari, ang iyong husband. Meron bang ganyan sa atin dito? Wives na kung tratuhin ang kanyang husband, parang hari talaga. Pinapaypayan. Pinaghuhubad ng sapatos. Tapos sinusubuan. Pinapaypayan. Parang hari talaga no? Pagdating, talagang parang takot na takot. Parang hari talaga. No? At payag ka naman? Papayag ka ba nun? May insulto yun. Hindi ako hari, Diba? Yan ay parang hindi akma sa ating panahon, na ang husband tatuhin parang hari. It's just that for wives to be submissive, to be having real beauty within sa kalooban. Submissive, di ba? May bunga ng Espiritu Santo. Yun lang naman ang ibig sabihin for the wives na maging loving, maging masaya, maging patient, maging gentle, maging faithful, di ba? Maging long-suffering, maging mabait, maging mapagpigil sa sarili, di ba? Siyam na bunga ng Espiritu Santo na nilalayon ng Diyos ni Apostle Peter for the wives, for the women magawa. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. And not to treat husbands as king na talagang parang nanginginig ka, na talagang nagpapakaalipin, na sobrang bonggang-bongga. Diba? Hindi naman po ganon. So, Peter remind husbands of 4 areas of responsibility with wives. Number 1, physical. Ito, husbands, nasa verse 7 na po tayo. Okay. Tinouch din ni Peter, kahit konti lang, mas marami sa wives, pero we should listen up. And most of all, adhere to this admonition ni Peter to us husbands, to the husband, to the would-be husbands na naririto ngayon, kahit bata ka pa, makinig ka kasi someday magiging husband ka. It says here, we are responsible for the physical aspect na meron o pangangailangan ng ating mga asawa. Ibig sabihin, kung meron man tayong pag-aaksayahan ng panahon na makasama, dapat mas malaki na panahon sa asawa. Dwelling together, having the same address, nasa isang bubong, magkatabi, isang kwarto, magkasama, hindi hiwalay, hindi nasa abroad, hindi kung saan-saan, hindi parang lang, parang magkasama nga, pero ang kalooban at puso't damdamin, hindi magkasundo, para na lang sa anak. Ibig sabihin, physically, dapat considerate and concern ang bawat isa, sa bawat isa, physically. Especially husbands, to be considerate sa mga pangangailangang physical.
ng mga asawa. Di ba sinabi nga ituring natin ang ating kapwa, lalo ng ating asawa, na yung pagmamahal natin sa iba, parang pagmamahal natin ang ating mga sarili. Kung mahal natin ating sarili, mamahalin din natin ang ating kapwa. Lalong-lalo naman yung ating asawa. Bakit? Kasi ang mag-asawa ay hindi na dalawa, kundi isa. Ang sabi ng Panginoon, in Genesis pa lang, even in the New Testament, pagka ikinasal, nagkaroon ng communion, marriage, sabi ng Panginoon, they shall be one flesh. Not two, but one. Kaya pagka naiisip mo na bilang wife o husband na makipaghiwalay, hiwalayan ng mate mo, maghunos dili ka. Kasi hindi kayo dalawa, kundi isa. Ano ang labas mo pagka nakipaghiwalay ka? Hiniwalayan mo siya, paralitiko. Mamamatay ang kalahati ng katawan mo. Kasi isa kayo hindi naman kayo dalawa Alam niyo ang patunay dyan, naranasan ko yan nung mamatay ang wife ko. Sino po namatay na ng asawa dito? Subukan mo. Masusubukan mo. Diyan mo mapapatunayan. Tama ang Bible. They will become one flesh. Not two, but one. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Para kang namatayan talaga kalahati. Totoong sabi. Kaya, isipin mo pa lang, lagi na lang ganito. Hindi ako inuuwi. Mas marami pang oras sa barkada, kung saan-saan. Kulang panahon sa akin. Ang sabi dito, mga kapatid, one of our responsibility, husbands, to our wives, is physical. To be with them, to be together. Not two, but one flesh. Another one, intellectually. So, husbands must know his wife's mood, feelings, needs, fears, hopes. At kailangan nag-uusap. Isip sa isip, utak sa utak. Diba? At gumagamit ng tenga. Alam nyo, nakakalungkot kapag ang husbands, mas maraming time sa iba, sa labas, sa barkada, sa trabaho, even sa ministry. Tapos, pagdating sa asawa, 30 minutes lang, a week, na ibibigay natin, bitin na bitin. Kailangan, gumagamit tayo ng isip sa ating asawa, nakikinig, at inaalam, nalalaman natin, sa pamamagitan din nila, kung ano ang ating dapat gawin, maisip, magawa, maging kaisipan sa ating mga wives. Dapat alam natin yung mood nila, nararamdaman nila, needs nila, yung fears nila, yung hopes nila, and we are there with them, not just being together, but physically and intellectually together. Willing to listen, nakikipag-usap, nag-uusap. Kaya, paalala to sa atin ng mga naglilingkod kay Lord, just like me, diba, na maging balance. Amen? Husbands, can we say amen? Ayan, baka kulang na tayo ng panahon sa ating wives, diba? Isang araw, siyempre, mare-rebuke tayo ni Lord. Amen. So, magandang paalala to sa ating lahat. Pangatlo, na area of responsibility ng mga husbands sa wives, emotionally. Emotionally. Di ba? Kailangan may emotion ka, may empathy ka. At siya rin naman, ating wife, ay emotional being. Di ba? Kaya yung pagbibigay ng galang, respeto sa ating mga asawa, pagpapahalaga bilang weaker vessel, physically, makatagpo natin. Meron tayong emosyon. Meron silang emosyon. And kailangan nila ng boost. Kailangan ng ating mga wives ng suporta. Hindi lamang physically, intellectually, even emotionally. Above all things, spiritually. Kaya sabi sa
sabi pa rin dyan, mga kapatid, sa verse 7, it's so important na alam natin ang areas of responsibility natin sa mga wives natin, especially not just physically, intellectually, emotionally, as well as, most of all, spiritually. Kasi ang sabi dyan, sa verse 7, mga kapatid, if I may read, may sinabi po dyan na dapat tayong gawin, maging considerate sa ating wives, irespeto sila, maging responsible tayo physically, intellectually, emotionally, above all things spiritually. Kasi pwedeng mahinder yung atin pong prayer. Pwedeng maging hadlang yun. Kung wala ang mga ito, to us husbands, pwedeng mahinder yung ating prayer. So, implied po dyan sa verse 7, paki-flash naman yung verse 7, Sister May. Implied po dyan na ang husband and wife dapat nagpe-pray together. Oo, nagpe-pray tayo individually, may kanya-kanya tayo sigurong time of quiet time, prayer, communion with God sa ating tahanan, magkaibang lugar, magkaibang oras, pero dapat nagpe-pray din together. Lahat ng husband and wife na nagpe-pray together. Sabi nga ng amen. Wala na, no? Wala sa ating makapag-amen, no? Okay. Ayun pong sabi dyan. If I may read, catch this, 7. Sabi po ng verse 7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life. Ito na. So that nothing will hinder your prayers. Ibig sabihin, di ba, pagka wala ang mga responsibilidad na to sa ating mga husband, the wives, kung hindi rin magpapasakop, do you think makakapagkapit pa kayo ng kamay para mag-pray? Hindi na. May hinder yun. Kung hindi man kayo nagkakapit kamay sa pananalangin, hiwalay kayo nagpe-pray in different place, different time, may hinder din yun eh. Di ba? To us husbands, kapag ka nagkulang tayo sa ating wives, parang hindi rin tayo makakatingala. Baka mahihirapan tayo mag-pray. Baka nga tama rin tayo mag-pray. O kaya pag nag-pray tayo, talagang magsisisi tayo because the Holy Spirit will convict us of our shortcomings sa ating mga lives. So, without doing these responsibilities as husbands, pwedeng maapektuhan ang ating spiritual life, ating prayer life, ang ating ministry, especially our relationship to our wives. Amen ba mga husbands? Lahat ng submissive sa asawa, magsabi ng amen. May hindi nag-amen. Oo. May hindi nag-amen. Parang, sabi ko kanina umaga, parang hindi na ako tigasin. Kasi binigyan na kami ni Lord ng helper. Hindi na ako taga-saing. Taga-linis. Nung buntis ang wife ko, mahirap na ang kanyang kalagayan. Yan, di ba? May sumagot, tigas pa rin ako ngayon. Yan. Kaya lang, hindi nag-amen eh. Tiga-sunod, tiga-sampay, tiga-palengke. Okay. So, napakagandang niyan. Gawain yan, di ba? Eh, kung hindi naman pwede yung wife, di ba? Oo, taga-palengke nga, taga-finance minister naman siya. O, di may part pa rin, di ba? So, give and take. Balanse lang. Kung sino ang may kakayanan, may time, able, okay, medyo, niya yon, mastery niya yung area na yon, mas maganda. Sino hawak ng pera, sino ang floor manager, sino ang decision maker, sino ang taga-atinde, etc., etc. Nasa naman yan eh, nasa pag-uusap at sa talagang kung ano ang meron, nasa pagkakasundo, ikapapayapa, ikaluluwalhati ng Panginoon ang mga gawain ito. So, in my summary, mga kapatid, on this topic na I was able to make it acrostic para medyo madaling tandaan. Sino po ang nakasunod sa akin? Ang acrostic topic natin, okay, SIM. Okay, hindi po hindi po subscribers identity module. Pero pinili ko po yung acrostic na yan, SIM ng cellphone, dahil tayo bilang mga mananampalataya,
dapat nagsusubscribe tayo ng ating magiging identity saan? Sa module, katuruan, revelation, teaching ng Panginoon through His Word. SIM, Subscribers Identification Module. Kaya nga, on this topic, success in marriage, I've shared to you acrostic points din naman. Sino po nakakatanda? Bibigyan ko ng gardenia. CE, SM, MC. Hindi po civil engineer, ha? May mga babae ganyan eh. Ayaw niya makapag-asawa ng ordinaryo lang. Gustong mayaman. Kaya mapili. Gusto titulado. O hindi doktor, inhenyero. Okay. Hindi naman masama. Pero kung anong kalooban ni Lord, ha? Hindi civil engineer, hindi shoemark, palaging shopping ng shopping ang gusto, hindi naman MC. Ang ibig sabihin natin dito, alam niyo na ba yung ibig sabihin ng MC? Acrostic na MC, para mas madaling tandaan. Master of Ceremony. MC. Di ba? Ano spelling ng MC? Kadalasan E-M-C-E-E. MC. Pero sa totoo lang, letter M and C lang yon. Naging ano lang yon, colloquial lang yon na MC. E-M-C-E-E. Yung host sa salita, MC lang talaga. MC. Nang ibig sabihin, Master of Ceremony. Pinili ko po ang mga word na to para madali po natin maalala yung mga major points po nating tinalakay today in our passage, which is Christ's example, submission motives, mutual concern bilang mag-asawa. And I propose, number 1, be partners and not competitors. Wives, husbands, hindi lang sa ating kalagitnaan, to those people around us, listening to us in our preaching, following us sa YouTube, be partners and not competitors. Maging partners, hindi partner in crime, ha? May mga ganun mag-asawa, di ba? Ngayon, nasa Senado yung mag-asawa, di ba? Partner. Talaga nila, in real life. Pati sa krimen, naging mag-partner. Amen? Tapos, wala pa dun sa ididemanda, no? Walang pa nga sa ididemanda. Yung mga senador lang. Aba, be partners and not competitors. This is so possible sa mag-asawa na parang nagpapaligsahan, nagpapagaling. Amen? Instead, be partners. Suportahan, alalayan, damayan, mahalan, pasensyahan, magkasangga. Sabi mo sa partner mo, sangga tayo, ha? Sanggang dikit. Partners. Hindi yung pagalingan. Hindi yung sitahan. Di ba? Hindi yung sumbatan. Hindi yung ungusan. Hindi yung pagalingan. Sa mag-asawa, wala na dapat yung mine and yours. Pastor, yung akin ay kanya. At yung kanya, kanya pa rin. Di ba? Kanya pa rin. Hindi na ganun eh. Wala nang mine and yours. Dapat ours. Atin. Amen? Yun ang nararapat. To be partners, dapat wala na yung sayo, akin. Dapat atin. Amen? Partner eh. If not, we're competitors. We're separate. We're two. We're not one. Are you with me? Okay. Number 2, help each other become more spiritual. Magtulungan ang mag-asawa ng iyong mate lalong maging spiritual, lumago kay Lord. Diba? Huwag natin siyang pabayaang maiwan. Amen? Diba? Sisira natin siya. Hihilahin natin siya. Gagabayan natin siya. Tutulungan natin siyang maging ka-frequency natin, ka-level natin. Yung nalalaman natin, malaman din niya. Yung nararating natin na heights, marating din niya. Spiritually speaking, by helping one another. Hindi yung, di ba, wala na tayong pakialam. Ayaw mo, di wag mo. Di ba? Hindi na tayo partner nun. So, tulungan spiritually. Hindi lang naman yung mga
mature, ang kailangang gumabay. Sila man din ay kailangan ding magabayan. Amen? Remember, ang mag-asawa, kadalasan ay complement with one another. Yung wala sa akin, nasa iyo. Yung nasa akin, wala sa iyo. Yung nasa iyo, wala sa akin. Di ba? Complement. Kaya maganda yung nag-uusap, may time together para nagkakakilala na ng mas nakikinig, nakipag-usap, may communication, may togetherness ang mag-asawa. Not competitors but partners. At may pagtutulungan. Not just physically, intellectually, emotionally, most of all, spiritually. Amen? Praying for our mates. Sharing with them the goodness of God, the words of God, the revelations of God, the truth. Pero pag ayaw nang makinig, ay wag na nating ipilit. Pakitaan na lang natin ang ating submissiveness, good conduct, character, at kabaitan, fruit of the Spirit, para mawin natin sila spiritually. Matulungan natin sila spiritually. Number 3, depend on the internals, not on externals. As I've said, hindi naman masama yung magpaganda ng panlabas. Diba? Sabi sa katabi mo, magpakulay ka lang. Diba? Pagupit ka lang buwan-buwan. Diba? Pili ka ng Avon products. Diba? Tapos pagwapo tayo, paganda tayo. Kailangan yan di ba? To be pleasing, to be attractive, to be glamorous, for the glory of God. Hindi para i-win lang ang pabor ng mate natin, kaya tayo magpapaganda. Para ma-manipulate natin sila, mag-aayos tayong ayos, gym, papasexy, papaganda, lahat. Napaka-selfish na motive o rason kung bakit tayo nagiging glamour o beauty, beautiful o gwapo o gwapa. Amen? Ang maganda, nakagandahan ay yung sa loob. Ito yung makita ng ating mate sa atin. Amen? Possibly, we can win them. Hindi lamang para maging good partners, kundi maging submissive, pareho ang mag-asawa sa Panginoon. Depend on the internals, not on externals. The last but not the least, understand each other better and be sensitive to each other's feelings, ideas, and needs. Ito po yung magandang paalala galing kay Apostol Pedro for the husbands, even so for the wives. Bilang mag-asawa na ang bawat isa nagkakaunawaan, nag-uunawaan, at ang hangarin natin mapabuti ang ating mate, partner, husband o wife sa pamamagitan ng pagiging sensitive sa kanyang nararamdaman, sa kanilang ideas, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga desires. Physically, intellectually, emotionally, above all things, spiritually. So, I would end up on another acrostic point na meron po tayo in our major points. Aside from CE, aside from SR, ano ba yung SR? Senior. Okay, yan ang abbreviation ng senior, SR. And MC, which is mutual concern, hindi po master of ceremony Acrostic points natin, CSM. Sino nakasunod doon? CSM. Maganda po itong binigay ni Lord sa atin na acrostic ng ating major points. CSM, nang ibig sabihin ay Christ's example, submission motives, and mutual concern. Because you know what? Ang ibig sabihin ng CSM ay Christ strengthening ministry. Have you heard that? Yan po ay publisher ng mga Christian books, Christian literature, publisher ng mga iba't ibang Bible tawag dito, versions. Ang main office po niyan sa Las Piñas, meron din sa Pasig. Not just in the Philippines but in other parts of the country, of the world, ay yan ang ministeryo ng Christ Strengthening Ministry, CSM. They publish
lots of Christian books, literatures, Bibles, atlases, theological books, and a lot more para makaminister sa mga iglesia. Pero kung papalitan mo yung Christ ng church, mga kapatid, church is strengthening ministry. Ang alin? Yung atin pong topic for today. If you want to subscribe on that, on our topic, success in marriage, SIM, parang cellphone SIM, magsusubscribe ka, di ba? O kaya ay isang mga platform, o kaya ay advertisement, o kaya ay iba't ibang application sa internet, sa Facebook, o kaya yung magkaroon ka ng, di ba, SIM, magiging subscriber ka. Ito po maganda, maging subscriber po tayo ng ng module, salita, utos, kalooban ng ating Panginoon. Amen? Yan po ang makapagpapalakas sa atin, makapagpatibay, mag-uhubog sa atin pong buhay, kalooban, most of all, magbibigay po sa atin ng kalakasang makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Because subscribing to the Word of God na powerful, bumabago ng puso, nagliligtas ng kaluluwa, ay kapamaraanan po ng ating Panginoon. Not just to get saved, but to be empowered, to be strengthened. Bilang isang iglesia, mananampalataya, wife, husband, na pinagsama ng Panginoon, di dapat paghiwalayin, kundi marapat na maging isa sa pamamagitan ng pagpapasakop sa authority ng Diyos, sa authority ng husband, and for husband to be considerate and respectful din naman, and so sensitive sa pangangailangan ng mga wives. Husband and wives, can we say amen? For the glory of God, subscribe tayo sa salita, utos, kalooban ng ating. Let's rise up. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, sa reminder niyo po sa amin in our series of study sa epistle po ni Apostol Pedro, not just for the wives and husbands, as well as to our youth, to the singles, Panginoon, na eventually papasok po sa buhay may asawa, makikipagrelasyon, magiging wife, magiging husband, sooner or later. Salamat po, Panginoon, dahil pinaalalahanan nyo kami, tinuruan nyo kami, once again, dinagdagan nyo po ang aming kaalaman about marriage, about relationship, about our spouses, Panginoon. Thank you so much, Lord, for this wonderful truth, pinahayag nyo sa amin. And we confess to you our sins, Lord, sapagkat may mga panahon, nasaktan namin ng damdamin ng mga asawa, nabaliwala namin sila, hindi kami naging sensitive sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang mga needs, sa kanilang mga desires. And there are times hindi namin na-gets ang kanila po mga ideas, principles. Lord, na-focus po kami sa iba't ibang gawain, trabaho. At nagawa naming pagandahin ang aming outward look, ang aming pakikisama at pakikitungo sa iba. Pero ang aming pangloob, relationship with you, to our wives, husbands, Panginoon, napabayaan po namin. Nagkulang kami, Panginoon. Forgive us, cleanse us. Bless us by your word, Lord. Transform us, O Lord, into a submissive spirit. Not just to you, to the authorities around us. Even so, to husband. And for us, husband, sa amin po mga wives. Lord, thank you for teaching us once again by your truth. And we invoke your awesome presence and power in our lives and midst by your word and by your spirit upang makasunod po kami, Panginoon, sa kalooban niyo pong ito. Lagi at tuwina upang patuloy po na magkaroon po ng kapayapaan sa aming kalagitnaan bilang husband and wife, sa aming pong tahanan, o saan man kami naroroon as we submit to the authorities, Panginoon. And all this, our Most High God, ay isinasamo po namin sa inyo ng may kapakumbabaan, ng may dependence,
nang may recognition sa inyo pong power and authority sa inyong mga buhay as our provider, as our great teacher, a source of our enabling, not just to remember your will, not just to know more about your will, such as today, but most of all, for us to be able to do your will. By your grace, by your power, by your mercy, all alone for your glory. All this, our Most High God, our corporate prayer with faith and thanksgiving. In the name of your Son, Jesus Christ, this we pray. Glory to you, our Most High God. And we say, Amen, Amen, and Amen. Let's sing this song for the Lord. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Let's offer our life to our Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the head. Come on, church. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the head. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Hallelujah. We praise you, O Lord God.